Base sa pahayag ni Coach Jimmy Alapag, tila malaking hamon ang haharapin ng kanyang grupong NLEX laban sa pananalasa ni Junmar Fajardo sa nalalapit na bakbakan nila ng SMB. Ibinahagi naman ni QMB ang gusto niyang maramdaman at makilala siya sa Japan B-League matapos itong pumirma ng kontrata sa Nagoya Diamond Dolphins. At si Coach Tim Cone nasihan sa ipinakitang galaw ng bola at galaw ng players sa laban ng Ginebra at Blackwater. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Masisira ang naitalang record alinman sa SMB at NLEX Road Warriors sa nakatakdang paghaharap ng dalawa ngayong linggo. Sa kasalukuyan na may kartadang 3-0 ang parehong koponan at base sa pahayag ni Coach Jimmy Alapag ng NLEX, malaking pagsubok ang haharapin ng kanyang grupo. Partikular na tinura nito ang pananalasa ni Junmar Fajardo sa kauna-unahang pay-for-play league ng Asia. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Jimmy Alapag sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Matagal na nagdodomina si Junmar Fajardo sa liga, kaya malaking pagsubok to para sa amin. Hindi lang para sa mga big men namin, kundi para sa buong koponan. Sa tingin ko na itatak na ng SMB ang kanilang legasiya sa PBA dahil sa kanilang domination kasama si Junmar. Kaya malaking hamon talaga to para sa amin, lalo na sa ganitong yugto ng conference. So siguro ang pinakaunang gustong iparating ni Coach Jimmy Alapag is hindi lang basta kalaban ng SMB, sukatan po sila. Parang sinasabi niya na kung gusto naming malaman kung hanggang saan ang kaya namin ngayong conference, eto na yung tamang team na haharapin. And siguro sa totoo lang tama naman siya dito. Iba pa rin ang pakiramdam kapag ang haharapin mo kasi pinamumunuan ni Junmar Fajardo. Tama rin ang sinabi niya tungkol kay Junmar. Hindi naman to pambobola. Ilang taon na nangingibabo si Junmar sa PBA, di ba? Siyam na MVP ba naman tapos halos taon-taon contender ang SMB. Kaya natural lang na sabihin ni Coach Jimmy na hindi lang mga big men ng NLEX ang susubukan ni Junmar dito. Kung hindi, buong sistema ng kanyang kupunan. Kasi kapag gumana si Junmar sa loob, mapipilitan kang mag-double team at doon nagsisimulang gumana ang opensiba ng San Miguel. Pero gusto rin natin yung mindset ni Coach Jimmy Hindi siya natatakot sa hamon. Sa halip, parang excited pa nga siyang makita kung saan talaga nakatayo ang NLEX sa ngayon Okay, 3-0 sila ngayon, di ba? Pero alam din nilang iba ang Titan Ultra, Macau at Terra Firma kumpara sa SMB. Kaya ito na talaga yung unang malaking pagsusulit ng bagong sistema at winning culture na gusto niyang itanim sa Road Warriors. At isa pang dapat bantayan dito unti-unti nang bumabalik sa dating forma si Junmar. Galing siya sa elbow injury na nakuha niya habang nasa Gilas, Pilipinas. Pero laban sa Converge, nakapagtala siya ng 10 points, 9 rebounds, 3 assists and 2 blocks. Limitado pa yung minuto niya doon Ibig sabihin niyan habang tumatagal ang conference, mas lalakas pa yung SMB. Kaya kung makakalusot ang NLEX sa laban na mga playoffs, malaking statement po yan. Pero kung San Miguel naman yung mananalo, lalo lang nilang mapapatunayan kung bakit sila pa rin ang isa sa pinakamapanganib na koponan dito sa PBA. Matapos ang 11 na bakbakan kasama ang Chiba Jets, kung saan nagtala lamang siya ng 3.8 points, 2.9 rebounds sa loob ng 13.9 minutes, umusad na si Quentin Millora Brown. Katulad ng alam na ng lahat, pumirma siya ng kontrata sa Nagoya Diamond Dolphins. Sa kanyang pahayag, Italia ni QMB ang gusto niyang gawin sa loob ng court kasama ang Nagoya Dolphins. Narito ang kanyang kwento. Tutukan po natin ang kanyang pahayag sa official FB page ng Nagoya Diamond Dolphins sa facebook.com. Excited ako lumaban kasama yung teammates ko dito at kasama kayong lahat para protektahan ang legacy na binuo ng club na to at madagdagan pa yun. Sa tuwing papasok ako sa court, ibinibigay ko yung 100% ko dito. Ang goal ko is maging klase ng player na kinaiinisan ng mga kalaban dahil ang hirap kong bantayan. Pero mahal naman ng mga kakampi dahil sa paraan ng paglalaro ko dyan. Pinagmamalaki ko talaga yung depensa at ang paggawa ng matitibay na screens para sa team. Alam niyo, magandang panibagong simulato para kay QMB Ramdam mo sa mensahe niya na hindi lang siya pumunta sa Nagoya para maglaro, kung hindi para maging bahagi ng legacy ng kanyang koponan. Yung sinabi niya kasi na gusto niyang lumaban kasama ang teammates and of course yung fans para ipagpatuloy ang kasaysayan ng club. Nagpapakita na handa siyang patunayan yung sarili niya matapos ang hindi naging mahabang stint niya dito sa Chiba Jets.
So kung babalikan natin ang nakaraang season, hindi rin naging madali ang dinaanan ni QMB. 19 games lang ang naitala niya sa Chiba Jets bago siya naputol dahil sa sciatica. Kaya para sa marami mga playoffs, parang hindi pa talaga nila nakita yung buong potensyal niya dito sa B-League. Ngayon, may bagong pagkakataon siyang ipakita kung bakit isa siya sa mga pinakamalalaking local prospects na nakuha ng Japan nitong mga nakaraang taon. Gusto din natin yung sinabi niya na gusto niya maging player na kinaiinisan ng kalaban pero gustong-gusto ng mga kakampi. Ibig sabihin yan, hindi lang siya nakatuon sa puntos, mas gusto niya na makilala bilang player na handang gumawa ng mga trabahong kadalasang hindi napapansin. Yung depensa, rebound, at matitibay na screens. Sa basketball kasi malaking bagay ang mga ganitong player Hindi man sila laging nasa highlights, sila naman ang madalas na dahilan kung bakit nananalo ang isang team. At yun mismo ang nakita natin kay QMB nung nagsuot siya ng jersey dito sa Gilas, Pilipinas. Hindi siya nagpilit maging pangunahing scorer doon. Ang ginawa niya, tumulong sa depensa, nakipagsabayan sa ilalim laban sa malalaking import at international big men. At ginawa niya yung mga dirty work na kailangan ng team. Nagtala na ng unang panalo ang Gene Kings matapos pabagsakin ng Phoenix sa unang laban ng grupo sa Governors Cup. Sa panayam ng media, ibinahagi ni Coach Tim ang nakita niya sa laban, bakit nila nakuha ang panalo laban sa Blackwater. Partikular na tinura nito ang galaw ng players at galaw ng bola sa oras ng bakbakan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan po natin ang mga sinabi niya sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. Maganda ang ipinakitang laro ng Blackwater nitong mga nakaraang laban. Kaya nagulat din talaga ako na nagawa namin maglaro ng ganito kaganda laban sa kanila. Pumasok ang mga tira namin ngayong gabi Maganda ang ikot ng bola, gumagalaw ang bawat player. At kapag ganun yun nangyayari, mas nakakakuha kayo ng malilinis na opensa at di kalidad ng mga tira. Dahil doon nakakabuo kayo ng maraming 3-pointers at minsan pati 4-pointers pa. Kaya masaya kami sa ipinakitang laro at sana may pagpatuloy pa namin ng ganitong klase ng performance sa mga susunod naming laban. So unang-una mukhang tama yung sinabi ni Coach Tim na malaking bagay na nalagpasan na nila yung unang laro. Talo sila dun natalo sila sa Phoenix, di ba? Parang dun nila nakita kung ano pa yung kulang sa sistema nila. Kaya pagharap nila sa Blackwater, ibang-iba yung Barangay Ginebra. Hindi lang sila nanalo talagang dinominate nila yung laro mula umpisa hanggang dulo. Pangalawa, ang pinakagusto natin sa sinabi ni Coach Tim is yung the ball move, the people move. Kitang-kita naman sa resulta, di ba? Hindi sila umasa sa iisang player lang. 8 players ang nagtapos sa double figures. Pinangunahan ni Stephen Holt na merong 19 points, 7 rebounds at 5 assists, habang si Riley Grigsby merong 18 points, 8 rebounds, 5 assists, 2 steals at 1 block. Sumunod si RJ Barrientos, meron siyang 14 at tig-11 punto sila Troy Rosario, si Japet Aguilar, si Ratku, si Nudge Pinto at si Carino. Ibig sabihin, halos lahat ng nasa loob ng court nag-step up sila. Ganyan ang gusto ng kahit sinong coach, hindi predictable ang opensiba. Pangatlo, malaking improvement din to kumpara sa unang laro nila. Hindi lang basta pumasok ang mga tira nila, kundi naging maayos ang execution ng bawat play. Kaya umabot pa sa 40 points ang kanilang pinakamalaking kalamangan at hindi na talaga nakabangon ng Blackwater. So kapag ganito ang galawan ng Barangay Ginebra, mahirap silang bantayan dahil kahit sino pwedeng sumabog anumang oras. At panghuli, ito siguro yung gustong marinig ng fans ng Barangay Ginebra. Hindi naman sinabi ni Coach Tim na perpekto sila. Ang gusto lang niya is ituloy ang ganitong klase ng laro. Isa pa lang tong panalo at maaga pa para sa conference, di ba? Pero kung magpapatuloy ang ganitong ball movement, depensa, at willingness ng bawat player na mag-contribute, mukhang magandang sinyalis to para sa kanila.